Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Puss in Boots. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang puss ang kulay kahel na nagpapakilala bilang si Puss in Boots. Ipinapakita na siya ay isang wanted na pusa. Makikita siyang tumatakas mula sa isang hall kung saan siya nakakulong. Bago siya tumakas, kinuha niya ang singsing ng lalaking dumakip sa kanya pati na rin ang kanyang bota. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay gumising sa lalaki, kaya naglaban sila gamit ang espada. Matagumpay na nakatakas si Puss in Boots. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang masamang pusa at isang takas sa batas, ngunit nagsisikap siyang ibalik ang kanyang dangal at linisin ang kanyang pangalan. Pumunta siya sa kanyang nayon, ang San Ricardo, kasabay ng pagdiriwang ng Festival of Fire. Habang papasok siya sa isang bar kung saan nagiinuman ang mga taga-nayon, pinagtawanan siya ng mga tao dahil akala nila isa lang siyang ordinaryong pusa. Lumapit siya sa bartender at umorder ng leche, ngunit pinagtawanan lamang siya nito at tinawag na hindi bagay sa mga tunay na lalaki. Dahil sa inis, ipinakita ni Puss ang wanted poster niya at ipinaliwanag na wala siyang balak manggulo. Naghahanap lamang siya ng simpleng misyon para malimutan ang kanyang mga problema. Ngunit nang makilala siya ng mga tao bilang The Fugitive Puss in Boots, tinangka nila siyang patayin. Matalino siya at naiwasan ang kanilang mga atake. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang magalit, gusto lang niyang makahanap ng isang magandang score. May mga nagmungkahi na nakawan niya ang simbahan at ampunan, ngunit tumanggi siya bilang isang puss ang may dangal. Ikinwento ng isang tao ang tungkol kina Jack at Jill, isang mabagsik na magkasintahan na may hawak ng mahiwagang beans na matagal nang hinahanap ni Puss. Bagamat nagdududa siya, pinatunayan ng mga tao na nakita na nila ang beans. Ayon sa alamat, kapag itinanam ang mga beans, tatubo ito patungo sa isang kastilyong nasa ulap kung saan naninirahan ang gininto ang gansa na nangingitlog ng ginto. Sinabi rin nila na ang mga gintong itlog ay sapat na para yumaman habang buhay, ngunit tanging isang puss ang walang takot sa kamatayan ang makakakuha nito mula kina Jack at Jill. Nagpalit ang eksena at ipinakita sina Jack at Jill bilang malulupit at kinatatakutang mga kriminal. Dumating sila sa isang hotel para magpalipas ng gabi. Ibinunyag ni Jack na balak na niyang tumigil sa krimen kapag nakuha na nila ang lahat ng gintong itlog at magsimulan ng bagong buhay kasama si Jill at isang anak. Ngunit tumanggi si Jill at nais ipagpatuloy ang kanilang buhay bilang mga bandido. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Puss in Boots sa hotel. Sa kanyang pagsilip sa bintana, nagulat siya na totoo nga ang mga beans. Ngunit bago pa niya maagaw ang mga ito, napansin niya ang isa pang puss ang nakatago na nais ding nakawin ang beans. Naasar siya dahil sinisira ng estrangherong pusa ang kanyang plano. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit ayaw makipagtulungan ng isa. Mas ninas pa si Puss nang tinakot siya ng pusa. Nang magkangkwentro sila, napansin sila nina Jack at Jill at inatake, kaya tumakas ang estrangherong pusa. Hinabol ito ni Puss at natuklasang isa itong lihim na komunidad ng mga puss ang gala. Pagkatapos ng mahabang habulan, nagharap silang muli at imbes na naglaban sila sa sayawan. Dito ipinamalas ni Puss ang kanyang husay sa pagsayaw. Pagkatapos ng sayawan, nagkaroon sila ng labanang may espada, kung saan ginamit ni Puss ang gitara bilang sandata. Sa dulo, nagtanggal ng maskara ang kalaban at isiniwalat na isa pala siyang babaeng pusa. Nagulat si Puss at agad na humingi ng tawad. Ipinahayag niyang siya ay isang mangingibig at hindi isang mandirigma, at nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Habang hinahanap niya ang babaeng pusa, natagpuan niya si Humpty Alexander Dumpty, isang itlog na marunong magsalita at dati niyang matalik na kaibigan. Galit si Puss dahil sa pagtataksil ni Humpty sa kanya. Sinabi ni Humpty na siya ang nagpadala kay Kitty Softpaws ang babaeng pusa, para tulungan siya sa misyon ng mga magic beans. Tinawag ni Humpty si Kitty bilang isang bihasang magnanakaw, at kung magsasama ang talino niya at ang galing ni Puss, makakamit nila ang gininto ang gansa. Nag-alok si Humpty ng partnership pero tumanggi si Puss. Sinubukan siyang kumbansihin ni Kitty Softpaws at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Humpty. Ikinwento ni Puss ang kanilang pinagmulan. Ayon kay Puss, dinala siya ng hangin sa isang ampunan kung saan siya inalagaan ni Imelda, ang tagapamahala. Doon niya nakilala si Humpty. Lagi itong binubuli ng ibang bata,
Kaya tinulungan ni Puss at naging matalik silang magkaibigan. Mahilig sa imbensyon si Humpty at mahilig sa mga alamat. Isang araw, ibinahagi nito ang alamat ng ginintoang gansa at napaniwala si Puss. Itinatag nila ang Bean Club at nangakong hahanapin ang Magic Beans. Ngunit lumipas ang mga taon at nawalan sila ng pag-asa. Naging pasaway sila habang tumatanda. Pinagsabihan sila ni Mama Imelda na huwag na silang gumawa ng kalokohan. Isang araw, nasadyap ni Puss ang isang matandang babae mula sa toro, at pinapurihan siya ng buong nayon. Binigyan siya ni Imelda ng bota bilang simbolo ng kanyang dangal. Ngunit si Humpty ay napariwara at nakulong. Nang iligtas siya ni Puss, pananggakuan siya ni Humpty na titigil na, ngunit niloko lamang siya nito. Ibinunyag na si Humpty pala ang nagnakaw sa bangko ng San Ricardo at idinamay si Puss, kaya itinakwil siya ng buong bayan. Sa kanilang pagtakas, naaksidente sila, at nang humingi ng tulong si Humpty, iniwan siya ni Puss sa mga gwardya dahil sa matinding sama ng loob. Sa kasalukuyan, humingi ng tawad si Humpty at sinabing handa siyang gawin ang lahat para maibalik ang pagkakaibigan nila at ang dangal ni Puss. Sa huli, pumayag si Puss na tumulong, hindi para kay Humpty kundi para kay Mama Imelda. Sa susunod na eksena, nagtungo ang tatlo para nakawin ang mga mahiwagang buto mula kina Jack at Jill. Pagkapasok nila sa kariton, sinubukan nilang kunin ang mga buto, ngunit sa proseso ay nagising nila ang mga alagang baboy nina Jack at Jill na itinuring nilang mga sanggol. Ang ingay ay nakaakit sa mapanganib na magkasintahan. Ngunit nagawa ni Puss at Kitty na itali sina Jack at Jill at makatakas kasama ang mga buto dahil sa mga imbensyon ni Humpty. Matapos manako ang mahiwagang buto, nagtungo sila sa desyerto kung saan nila ito itatanim. Habang naglalakbay, pinuri ni Puss ang galing ni Humpty habang isinalaysay ni Kitty Softpaws ang kanyang pinagmulan, kung paano tinanggal ng kanyang mga dating amo ang kanyang mga kuko. Dumating ang tatlo sa lugar kung saan nila dapat itanim ang mahiwagang buto. Ipinagkatiwala ni Humpty kay Puss ang karangalan na itanim ang mga ito. Matapos mailagay ang mga buto, isang malakas na buhawi ang biglang lumitaw at dumiretso sa mga buto. Walang malinaw na epekto ang mga buto sa simula, kaya lumapit si Humpty para suriin ito. Biglang may higanteng baging na tumubo ng mabilis at dinala ang tatlo paitaas sa ulap. Pagdating sa ulap, nag-iba ang kanilang mga boses dahil sa manipis na hangin at naglaro sila sa makakapal na ulap. Ipinakita ni Kitty Softpaws ang isang higanteng kastilyo, at namangha ang lahat na totoo pala ang alamat. Nagbihis si Humpty bilang gintong itlog upang makapagtago. Nang makarating sila sa kastilyo, palihim silang pumasok upang hindi mapansin. Ikinwento ni Humpty ang tungkol sa isang higanteng halimaw na tagapagtanggol ng gintong gansa at ang kanyang anak. Ayon sa kanya, kahit sino mang tumingin sa halimaw ay nagiging bato. Nang makarating sila sa kabilang dulo ng kastilyo, gumamit sila ng champagne upang makatawid. Doon nila nakita ang anak ng gintong gansa at napagpasyahang nakawin ito habang nangingitlog ito ng maliliit na gintong itlog. Habang bumabalik, inatake sila ng higanteng halimaw at naligay sa panganib si Kitty. Nailigtas siya ni Puss mula sa pagkalunod. Matagumpay silang nakatakas gamit ang dahon ng baging bilang parachute. Pagkababa nila, pinutol nila ang beanstalk. Ngunit dumating sina Jack at Jill na sinusundan pala sila. Samantala, nagdiwang ang grupo sa kanilang tagumpay. Nagpasalamat si Kitty kay Puss sa pagliligtas sa kanya. Naging romantiko ang pagsasayaw ni Puss at Kitty. Nang mapansin ito ni Humpty, sinubukan niyang pigilan si Kitty na mahulog ang loob kay Puss. Doon napagtanto ni Puss na may ibang layunin si Humpty. Nahabag si Kitty at iniwan muna ang dalawa sa dance floor. Kinagabihan, habang natutulog si Puss, inambush sila nina Jack at Jill at nawala ng malay si Puss. Kinabukasan, paggising niya, napagtanto niyang sina Jack at Jill ang nasa likod ng pag-atake. Inakala niyang dinukot din sina Humpty at Kitty, kaya't sinundan niya sila pabalik sa San Ricardo. Pagdating niya roon, palihim siyang pumasok sa bayan bilang isang wanted na kriminal. Laking gulat niya nang makita sina Jack, Jill, at Humpty na nagdiriwang. Ibinunyag ni Humpty na planado ang lahat mula sa umpisa. Maging si Kitty ay nagtatrabaho pala sa kanya. Ikinwento ni Humpty na isinagawa niya ang plano habang nasa kulungan pa, isang paghihiganti kay Puss sa pag-iwan sa kanya noon sa tulay.
Ipinatapon ni Humpty si Puss sa mga bantay ng bayan dahil sa pagnanakaw sa bangko ng San Ricardo. Habang nilalabanan niya ang mga bantay, nakiusap si Imelda, ang kanyang inang ampon, na huwag nang lumaban. Sumuko si Puss alang-alang sa damdamin ng kanyang ina. Dinala sa bilangguan si Puss, habang ipinakilala ni Humpty sa mga tao ang gintong gansa. Pinuri si Humpty bilang bayani sa pagdadala ng kayamanan sa bayan. Samantala, sa kulungan, nakilala ni Puss ang kanyang kasama sa selda, si Jack Beanstalk. Ikinwento ni Jack na ninakaw ni Humpty ang mahiwagang buto sa kanya noon. Binalaan na niya si Humpty na huwag kunin ang gintong itlog pero persigido si Humpty sa paghihiganti. Ibinunyag ni Jack na ang higanteng halimaw ay ang ina ng gintong itlog, isang dambuhalang ibon na gagawin ang lahat upang mabawi ang anak. Napagtanto ni Puss na ang plano ni Humpty ay dalhin ang halimaw sa San Ricardo para sirain ito. Ginamit ni Puss ang kanyang alindog upang mabuksan ang selda. Dumating si Kitty upang iligtas siya. Nagsorry siya kay Puss at ipinahayag ang kanyang tunay na damdamin. Nang dumating ang mga bantay, pinagtulungan nilang labanan ang mga ito. Habang nilalabanan ni Kitty ang mga bantay, pinuntahan ni Puss si Humpty. Hinimok niya si Humpty na huwag sirain ang bayan at ang ampunan. Kahit pakiramdam ni Humpty na hindi siya nabibilang sa San Ricardo, napaniwala siya ni Puss na may pag-asa pa siyang bumawi. Dumating ang higanteng gansa at inatake ang bayan. Ginamit ni Puss ang batang gansa bilang pain para ilayo ang ina nito. Tinulungan ni Kitty si Puss laban kina Jack at Jill na gustong nakawin ang gansa. Sa gitna ng habulan, nahulog sina Humpty at ang batang gansa mula sa tulay, pero nakahawak sila sa lubad at sinubukang iligtas ni Puss. Nang maging malinaw na hindi niya kayang iligtas ang dalawa, sinabi ni Humpty kay Puss na iligtas na lamang ang batang gansa upang hindi masira ang bayan. Kusang bumitaw si Humpty. Sa emosyonal na sandali, nadiskubre ni Puss na si Humpty ay isang gintong itlog sa loob. Muling nagkita ang ina ng gansa at ang kanyang anak at dinala ang labi ni Humpty pabalik sa kastilyo sa ulap. Matapos mailigtas ang bayan, pinuri si Puss ng mga tao. Ngunit siya'y nananatiling wanted sa mata ng mga bantay. Tumakas si Puss kasama si Kitty na nagnakaw ng kanyang bota habang sila'y tumatakbong magkasama patungo sa paglubog ng araw. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.